What is up, Moto Arc here. So samahan nyo ulit kami sa biyahe namin ni OBR. Punta tayo ng 100 Islands na matatagpuan sa Alaminos, Pangasinan. So bago yon, dadaanan muna natin ang Campur dahil yung accommodation natin is 2 PM pa. So para pampalipas ng oras, punta muna tayo ng Campur dahil ang oras pa lang natin is alas 7. So pakita namin sa inyo yung mga activities na pwede natin gawin doon sa Campur, sa 100 Islands, at yung mga adventure na pwede nating gawin doon. So first time lang namin parehas ni OBR na pupunta sa 100 Islands. So nagsisearch kami ng mga magandang place na pwedeng puntahan ngayong malapit din tag-ulan, no? Pero yun, maganda naman yung panahon, guys. So hopefully maging payapa yung biyahe natin. So yun, samahan nyo kami, guys. Ang oras natin 7:15 AM, 3 hours 59 minutes or 4 hours papunta dun sa Campur. Pero dun sa 100 Islands is 3 hours, more than 3 hours lang talaga. Pero dahil dadaan muna tayo ng Campur, 4 hours yung magiging biyahe natin. So tara, let's go, guys. Let's G. So nandito pala tayo ngayon sa Clark, Pampanga, dahil dinaanan natin si OBR sa work. Diyan siya nagtatrabaho sa Clark. At by the way, share ko na rin yung naging setup natin dito sa ADB natin. So kung makikita nyo, nakaturing setup tayo at meron tayong top box sa gilid. Hindi ko sure kung kita dito sa sa DJI, no, sa Osmo. Pero may side box tayo, side pannier, kabilaan. At naging maluwag yung pesto natin kasi mas marami na tayong nailalagay na mga gamit. So sa kabilang box, nilagay ko doon yung mga camera gears ko, yung mga stand, yung drone, lahat-lahat ng camera gears para hindi sila mapipe, no? Kasi yung drone medyo sensitive yan, kapag napipe pwedeng masira. Sa kabilang side pannier naman, yung mga minor tools nagdala ako. Nandyan yung panghangin, pampasak, tas mga wrench, Allen wrench, open wrench. Yan, para all goods tayo kung sakali magkaroon ng aberya, diba? Hindi tayo masyadong hirapan sa paghahanap ng shop. Tapos dahil medyo maluwag na yung ilalim ng upuan natin, yung compartment, is bag ko lang yung nakalagay dyan, maluwag pa. Tapos sa top box naman, yung kay OBR yung nakalagay. So medyo maluwag-luwag yung mga spaces natin ngayon, may paglalagyan lahat. Ang cons nga lang sa ganitong setup is dahil medyo lumapad siya, medyo mahirap tayo makasingit-singit. Pero dahil palagay ko main road naman yung dadaanan natin, hindi naman tayo siguro masyadong mahirapan kasi hindi naman masyadong traffic yung dadaanan natin, no? Do service road siya, pero kaya naman isingit yung ganitong setup. So naglagay din ako ng handguard, kabilaan, side mirror pinalitan natin. Nilagay natin yung galing sa Click 160 natin kasi nahirapan akong makita dun sa last na side mirror natin. Tapos ayun yung hindi ko lang napalitan is itong windshield kasi sa touring setup dapat mas mataas yan. Pero ayoko naman masyadong maraming bracket sa harap. So all goods na yung maliit na front windshield natin. All goods na para sa akin yan. Tapos yung gamit natin na pang navigate na phone holder, guys, is yung parang quad lock pero type A siya. So nakita ko kasi, na-research ko kasi, kapag yung gamit natin is yung mga phone holder na yung typical, nasisira yung stabilization ng cellphone. Nasisira yung stub niya, kung kaya naman ayun, nagpalit tayo nito kasi may damper siya, guys. May mga vibration damper. Kung kaya naman hindi niya ma-absorb yung mga impact ng lubak-lubak natin. Ayun, all goods naman siya. Makapit naman siya, guys. Bali may bracket lang siya sa mismong phone case natin. So ayun, 3 hours 55 minutes paspasan lang natin. At ngayon nandito tayo sa anong lugar kasi ito, ja? Perimeter, no? Perimeter Road ng Clark. Ito yung shortcut papunta sa tawag dito sa airport. Yon, dito na tayo dumaan kasi galing na tayo ng Clark. So napag-almusal na rin kami doon sa McDo.
doon sa may Clark Gate na McDo. Tapos bumili ng tubig sa 7-Eleven. Ayan, samahan nyo lang kami guys, paspasan lang natin to. Ang araw pala ngayon guys ay Sabado, kakatapos lang ng Independence Day. So ito na yung exit. Ito yung Mabalacat Gate. Medyo mag-iingat tayo guys kasi lumapad motor natin kahit naka-single tayo. Titingnan-tingnan din natin, tatansya-tansyahin din natin kung may matatamaan. Pero sa driving natin, sa handling, okay naman siya, no? Hindi naman ako masyadong nabibigatan, lalo na pag umaandar na yung motor. At saka dapat, dito, hindi na pwede stock CVT guys. Kasi nagpalit tayo ng spring, so mas maganda na yung arangkada niya compared sa stock. Kasi kung sa stock, medyo delay. Ayan, di natin napansin, nagbago na pala yung linya dito, ano? Ligo na tayo dito. Labas tayo ng main road. So ito lang siya parang perimeter road. Bale, dadaan tayo ng Tarlac, no? Ayun, dadaanan natin yung Tarlac. So medyo pa-north to guys, no? Kasi galing tayo ng Pampanga. Medyo pataas yung biyahe natin. Yung balak namin, mga tropa ko, nagbabalak sila sa Blazing Mountain of Gods guys. Pag-iisipan namin, iseset namin yan guys kasi napakaganda dun sa Blazing Mountain. Magbi-big bike ako. Hindi ko isasama si OBR. Charot! Pag nag-long ride kami, hindi ako pwede mag-big bike syempre may iwan sila. Tsaka mahirapan din ako kung magbagal. Ito, patarlak na to guys pag dinerecho natin. Dito na tayo sa may tulay, no? Ewan ko kung anong tulay yan. Pero pa lang tayo, patarlak. Dito yung Pag-Ocean guys. Diyan, no? Yung Pag-Ocean. Goshen Temple. Diyan ba yun? Oo, dun banda. Ayun. Dun pa yung Goshen. Tapos dun yung Arco, Tarlac. Ito Mabalacat, no? So ito na yung dulo ng Pampanga guys. After nito, Tarlac na. Ayun, ayun na yung Arco guys. After ng Tarlac, anong lugar na ba? Pangasinan na. Okay, so Tarlac lang yung dadaanan natin, tapos Pangasinan na. So ayan na guys, dito yung unang bayan ng Tarlac is Bamban. Bamban, Tarlac. Ganda ng arko nila dito, oh. Dalang ko lang dumaan dito sa Tarlac. Ang ganda, di ba? Ayos yung tuloy nila dito, oh. Matibay yan pag may ganyan. Kasi may humihila sa taas. Bamban, I heart Bamban. Stable naman tayo guys, balance naman siya. Basta wag lang natin bibitawin yung manibela kasi mas malakas na yung wiggle niya. Mas malakas na yung wiggle compared sa naka-top box lang. Kapag may side pannier na, mas malakas yung wiggle. Ganda ng bundok dito, oh. Ayan, dyan nata banda yung Goshen, no? Ayan, dun banda yung Goshen. Next time i-vlog natin yung guys kasi dati pumunta tayo sa Goshen, nakasakyan tayo so hindi ko siya na-vlog Ganda naman yung daan dito sa Tarlac. Ayun, yung bungad sa atin magandang asfaltadong. Yung nagustuhan ko dito sa ginawa natin setup dahil naglagay tayo ng side pannier tapos mabibigat yung bracket niya. Medyo stable tayo sa high speed. Ramdam kong parang hindi tayo madaling matumba kasi nga mabigat yung motor. So parang sa big bike, di ba? Pag high speed, di mo ramdam na tatangayin ka kasi mabigat. So parang ganun yung pagkaramdam natin ngayon dahil ilang kilo rin yung nadagdag ng side pannier natin. Kasi bukod sa side pannier, mabigat din talaga yung bracket guys. Dahil bakal-bakal yan, no? May konting lubak-lubak dito. Pero ayun, medyo mas ramdam natin yung suspension ngayon guys. Kasi mabigat. Kasi pag ako lang mag-isa dito sa motor, matigas yung suspension niya. So maganda yung timpla nitong stock na shock natin kapag may angkas pag mas mabigat. Hindi siya naka-design pang pang mag-isa lang. Ayan, sabi ni OBR, nararamdaman niya daw yung pressure ng hangin sa gilid. May side box kasi tayo, yung yung aerodynamics, naharangan yung side box natin. Kaya parang may pumipigil ng konti. Yung cons din pala nitong setup natin guys, camping touring setup is medyo mabigat yung motor. May time na kahapon dino-double stand ko siya or sine-center stand. Namuntikan akong matumbak kasi mabigat na siya kapag walang side pannier pero mas mabigat siya kapag may side pannier. Mas mahirap siyang itayo. So yun yung mga cons. So kung medyo mahina kayo or
hirap na kayo kapag wala siyang side pannier. Mas mahirapan kayo kapag may side pannier siya, guys. Maraming cons na, marami siyang cons, pero may mga pros din siya naman. Katulad na lang ng marami tayong may lalagay na gamit. Pero yun, kung hindi naman issue sa inyo yung traffic na isisingit-singit nyo pa rin naman siya or malugin daan sa inyo, all goods naman yung ganito setup. Ito sana kukunin ko dyan, Z400. Z400 yun. Nandito na tayo sa lungsod ng Tarlac. So Tarlac no? Tarlac City. Hindi, I mean Tarlac City, tas Tarlac Province. Magkaiba ba yun? Ganda ng puno, parang nakalutang na yung niya, dahon. Ang ganda. ADB rin to. Nilagay nila sa taas ng top box yung ano yung bag? Stroller. May side box sila, kaso bag. Ayos din yun Gamay daan dyan, pataas na pataas matarik siguro to. Ganda ng cutout ng puno parang lollipop. Taas. Cheers. So far wala pa tayong dinaan ng pangit na kalsada Maganda yung kalsada papunta sa Pangasinan. By the way, Tarlac pa to. 3 hours pa guys, 139 kilometers papunta dun sa Campur. Arco na guys, Arco na. So nandito na tayo sa to? Santa Ignacia. Ganda na yung arko nila dito, makaluma. Ang ganda ng tawag dito, mga bamboo. Ganda ng mga puno. Hindi, yung kanina nadaanan, ito Nara na to ang ganda ng mga puno dito, ang tatayog. Ang presko daanan. Diba, sarap. Yung iba pinutol na naputol na. Pero ang ganda daanan 2 hours 44 minutes, luwag ng kalsada dito Ganda ng tanawin. Tapos kita na yung bundok guys. So kahit na meron tayo side box, kaya pa rin mag 100. Pero ingat-ingat lang syempre. Ayun na yung arko. Anong arko to? Nabasa mo? Kamiling or Tarlac pa rin Kamiling Tarlac na tayo guys. 2 hours 44 minutes, 123 kilometers pa. Paspasan lang natin. Yung mahaba-haba talaga yung Tarlac guys So Kamiling Sur. Ano yan? Kamiling San Sur? Kamiling Sur, Kamilingan Sur. Kita na signage guys, 200 islands. Pero lalagpasan muna natin siya kasi muna tayo, di ba? Pero doon din yung way niya, kakanan din tayo, ay kakaliwa. Kanan, kaliwa. Kaliwa. Left. So magle-left din tayo papunta nung Campur. Pero yung 100 islands dito rin siya guys. So good thing na ganon. Pasok na tayo, pasok. Dito tayo tinuturo ng maps At saka ito rin yung 200 islands. Naka-signage siya pa left. Pero lalagpasan muna natin yung pa 100 islands guys. So yun guys, nagpahinga lang kami ng konti ni OBR. Nabukas pala to. Nag-freshen up lang kami, nagpahangin ng konti. Medyo pagod kami. Haba na stretch ng Tarlac. So nagpalit na rin ako ng Solo Ever na sleeves kasi medyo pumapagpag yung jacket ko. So yan, kagandahan dito, na siya, hanggang kamay na siya. So hindi ko na kailangan mag-gloves. So hindi ko na susuot yung gloves. Okay na to. Medyo malamig siya sa kamay, komportable siya. So yun, tara, banatan na natin to guys. 2 hours and 31 minutes. Parang tagal ng biyahe natin ngayon 114 kilometers. Tara, paspasan na natin ulit. Total, maganda pa naman yung daan. Hi! Ang oras natin guys, 8:59. Tansya nating makakarating doon, 11:29 AM na. So lunch na tayo makakarating doon. Doon na tayo maghanap ng lunch natin. Ganda naman dito tanawin Ayun yung bundok yung mga parang Toblerone, Chocolate Hills. Alright, Pangasinan na. Ang haba ng Tarlac. Ngayon pa lang nakarating ng Pangasinan. Paspasan na lang natin to. So guys, kakaliwa tayo dito sa may crossing. May daan pa diretso pero mas matagal. So dito na tayo sa kaliwa. Parang nakakalito yung daan dito Ang daming ang daming partition
Sundan na lang natin tong truck. Pakaliwa rin siya eh. Ayun, may daan pa diretso eh, pero mas mabagal based sa maps. So yun, may arko tayo nakikita doon. Ay, paspasan lang natin. Ayun, barangay Bacabak na to. Ano na siya, part na siya ng Pangasinan pa rin to, no? Pangasinan. Ay, may mga mangrove ba to? Ay, may nadaanan tayong tulay na may ilog. Parang Gabaldon yung scenery dito, no? Pero mas maganda yung bundok sa Gabaldon. Alaminos, Lingayen. Saan tayo? Alaminos. Okay, diretso sabi ng maps. By the way, Campur pa lang nga tayo. Pero Alaminos din ba yung Campur? Bulinaw siya. Entry, walang ano, one way lang ata tayo. So kanan tayo. One way, oo, one way nga siya. Kanan tayo. Dito guys, medyo traffic. Di namin alam yung dahilan kung bakit di tayo makasingit. Ito na. Di na kaya. May ilog dito oh. Yeah. Ito oh, dagat. Dagat na yan oh. Ganda. So dagat pa ilog. Ayos. Ganda no? Ganyan yung ano yung sa pinuntahan namin sa Bicol. Yung pinagluguan namin. Ilog siya. Tapos tabi na niya yung dagat. So pag ganyan kaluwag, diyan pa lang tayo makakasingit. Sidebox tayo eh. Pero buti na lang ano, nagbigay sila ng space dito sa gilid. Ayun o, makakadaan pa rin yung mga single dito. Oo nga no, puro resort na. Buti na lang walang mga kamote dito no, kasi kung sa may Pampanga to, meron na ditong nakapili. Eto, oo, dito no, walang nakasingit na ano, kabilang lane. Oo. Kasi gagawa na sila ng isang lane dito eh, tapos magta-traffic na kasi may mga sumisingit. Baga nito na talaga dito. Alam na nila yung patakaran. Daming ginagawa eh. Ayan guys, nandito na tayo sa Sual. Ayan o, Sual. Ayan, Sual. Yes, nasa gilid na natin yung dagat, no? So dyan sa pagkataas ng bahay dyan, dagat na. So puro mga beach na dyan guys. Pero isang oras pa tayo sa accommodation na. At traffic lang dito kasi may road construction. So one way lang siyang haba ng pila oh. So yun guys, stop over muna tayo. At nag-isis lang, uminom ng tubig. Tapos binalik ko yung gloves ko kasi medyo nainitan ako dun sa natin kanina setup. And all goods na tayo. 1 hour 8 minutes pa, 57 kilometers. So paspasan lang natin to. Tara. Dito na tayo sa Kawayan. Welcome Kawayan. So yung kalsada dito medyo taas baba na. Ayan, medyo zigzag na. Left and right. Pero maganda pa rin yung kalsada, asphaltado. So smooth pa rin yung biyahe natin. Isang oras pa guys, 53 kilometers. And guys, nandito na tayo sa Alaminos. Ayan, kung makikita nyo naman. Yan yung arko nila, ang ganda no? Home of 100 Islands. Ayan. So yun kasi pinakasikat yung 100 Island. So ibig sabihin wala pa tayo sa 100 Island no? Hindi pa natin nalagpasan. Hindi pa no, Alaminos. Ayan, dito pa lang. Nakabukas oh. Oo, baka hindi nga kasya. Kaya pala. Sorry, kala ko ano. Kakaliwa tayo dun sa Alaminos bypass. Dito tayo. Kaliwa tayo guys. Dan tayo dito sa bypass. Bypass Road. Ayun, ang dami oh. Sabengon Beach, Tabongon Beach, Alaminos City. Dito lahat. Ang paspasan lang natin. 48 minutes pa. Hindi lang pala itong bypass. Ayun oh, kakanan na agad tayo. Ang dami. Ayun, kompleto naman sila sa mga signage. So, gamit na lang kayo maps para sure. Tapos kakanan ulit, kakaliwa ulit. Bypass ulit. Okay, parang kadugtong ng bypass. Okay to bypass. Medyo maluwag kasi sa bypass. Tapos, mabilis lang yung biyahe. So, ayan guys, dito rin yung Patar Beach. Bulinaw, ayan, dami oh. Kakaliwa tayo. Nalilito pa sa kaliwa kanan. Kaliwa tayo. Dito na yung mga beach. Di pa tayo dito sa kabila. Yeah, nabukas rin to. Expression lang natin tong ano, bypass roads. And guys, welcome to Ban.
Bani Ban. Bani. So nasa Bani na tayo. Ang tagal ng oras, 39 minutes pa. 30 kilometers. So oras natin 10:30 na. Expected 11:30. Ay, may mga riders, oh. Pauwi na yung mga yan. Ito, naalala mo to dyan. Dun tayo na malengke sa likod, eh. Bumalik pa tayo. Dati kasi guys, nagbulinaw na kami, eh. So medyo familiar ng konti yung daan na to dahil nadaanan na natin siya ng isang beses. Parang dito rin yung pabulinaw, no? Tapos dun yung palengke, dito rin siya. Pang ilang stopover na natin to? Nag-stopover kami sa gilid ng kalsada. Nag-ano lang, parang nagpapahangin ng konti at saka nag-uunat-unat. Hindi na kami nag-stopover sa 7-Eleven, eh. Basta maabutan kami ng ngawit, gigilid na lang kami. Ayun, katulad ng mga yan, gumigilid na lang. Ano na lang naman, 26 minutes. Tsaka pala nag-charge ako kasi 2% na lang din. Buti na lang, may charging port itong ADB natin. Kayang-kaya niyang i-charge yung mga devices natin. Medyo kurba-kurbada na dito, oh. Mga banking na. Pero alalay lang tayo. Siyempre baka tumumba. Lalo na medyo mabigat yung kargada natin. Parang pasubik, no? Parang ulongga po yung daan. Ganito rin, eh, pa sigsag. Tapos tapos yung view, nawala yung view. Ano ba yung view dyan? Dagat o bundok? Kaso bundok lang yung view dito, bundok. Pero malay natin may dagat na view, no? Ayun, ang taas na natin. Tingnan na natin. Ang taas na natin. Bundok lang pala yung view. Sarap mag-banking. Kaso, ingat lang, syempre. Slight banking lang. Parang ulan dun, no? Medyo mabigat na yung ulap dun. Pero palagay ko, hindi naman. Sana, kung babagsak, pag nandun na tayo sa accommodation, para bukas, makapag-enjoy tayo. So yan, nagpagas lang tayo dito sa Lara Oil. So, full tank na ulit tayo. At kanina 1 bar na lang kasi. And stretch na lang natin to, 14 minutes na lang. 8.7 kilometers. Tara, medyo masakit na rin ang aking putan. Paspasan na lang natin to. Mabilis na lang to, 15 minutes halos. Ayun na guys, medyo umambon na. Pero maliwanag yung ulap. Ay, hindi na tayo kikilad kasi palagay ko mabilis lang yan. Medyo pumapatik na, eh. Dito parang malakas. Pero liwanag ng ulap, eh. Paspasan lang natin, palagay ko hindi naman tatagal yan. Nandito yung ulan. Ala, lumukas. Sige, diretso, parang mabilis lang yan, eh. Ayun, banda doon, parang matuyo na doon. Oo. Dito lang umulan, eh. Barangay lang yung ulan dito, eh. Parang malakas yung ulan kanina, no? Pero doon tuyo na, oh. Tuyo na doon, oh. Dito lang banda yung ulan. Okay. Liliko tayo. Liliko. Ito, sumobra tayo, guys. So may signage, no? Nakita mo yung signage? Hindi ko nakita yung daan kasi maliit lang. Asa yung signage? Sulat kami lang sa inyo signage. Ayan, dito na tayo sa Kampur. Maliit lang siya, guys, eskinita lang. Hindi ko napansin, eh. Pero nakikita ko sa maps, may lilikuan. Hindi ko lang alam kung saan banda kasi. Maliit lang pala. Ayan, na lang, 6 minutes. 3.2 kilometers na lang. And medyo liblib pala yung dadaanan natin. May mga resort na dito, oh. Australia. Sadyain yun, eh. Sadyain. Yung resort na yun. Nandun yun din siya sa signage, eh. Australiano sa tayo. Ang bigat ng ulap, oh. Yung banda. Na-clear na, no? Pero may mga part pa na, eh. May itim yung ulap. And 650 meters na lang. 1 minute. Lapit na tayo. Yo, liblib lang talaga siya. Sadyain. Ay, ang tarik. Ang tarik. Tarik ng daan. Pero lapit na tayo, eh. Saan kasi kilala yung Kampur? Nakalimutan ko. Dito yata. Ayan, oh. Ayan natin yung bridge.
Ayan, arriving na. Dito na tayo. Balingase River. No dumping. Ang putik ah. Ayan tayo. So yun guys, iwan lang natin yung motor dito. Tapos punta na tayo dun sa tulay. So palipad din tayo ng drone. Nagdala tayo ng drone. Ayun, lakarin lang namin ni OBR. Tingnan natin kung ano yung nasa loob. Parang Palawan daw siya. Dito banda, may ginagawang kalsada. Papunta yata sa kabila. So para yung mga sasakyan pwede na makadaan, no? So ngayon kasi nandito lang yung mga sasakyan, yung mga van. Hanggang dyan lang sila. Pero yung mga motor, may mga nakakadaan na single dyan. So ganyan lang kasi kakitid yung daan. Hindi talaga pwede sasakyan. So yung ginagawa siguro din para sa mga sasakyan na. Ito na yung tulay. Nakarin lang natin. Okay. So ayan siya, steel bridge siya. Medyo may kalawang. Tapos may mga part na may butas. Daily gauge din to, no? Ayun, no? May mga butas. Pwede kang mahulog dyan. Kailangan nakatingin ka sa step. Ayun yung ginagawang kalsada, papunta siya sa kabila. Palipat siya. Yung mga may butas, tinakpan lang nila ng kahoy. Tapos may mga floating cottage or floating balsa. Ayan, no? Ayos, oh. Ayun pala sa kabila, ang ganda, oh. Tapos may kalsada packet dun. Medyo gumagalaw lang, pero kaya naman. Ayos, oh. So, kilala daw to as Palawan, tawag dito? Palawan inspired or mukhang Palawan yung Ay, hindi. Siargao inspired. Siargao inspired. Kasi di ba siya Siargao may ganyan? So yun, kung makikita nyo, ang ganda ng mga buko. Ang ganda ng hilera nila. Tapos may mga A-frame, may mga kubo dun. Tingnan natin. Ay, straight from ship. Kada akbang sa lupay para akong kinaalon. Hello? Nagulong sa batikos ng mundo. Parang original. Ano naman Ito. yak ko. Gambigas sa mga problemang Ang napakadelikado ng ang dami ng butas. So kailangan talaga maayos na yung doon yung sementado ng Doon tulay kami doon. naglakad. Nakakatakot. Lilipat pa pala siya, no? Diyan kami naglakad nun. Okay. Kaya sabi ko, may nilakad. Dito pa lang ang ganda na ng ng view eh. Pero kami dyan, naubusan kami. Wala bang daan kabila? Yung manggagaling ka doon? Meron. Meron Doon kami, daan. doon nakapark nun yung sasakyan Okay. Pero nakakapagod yan. Ah, Naubusan kami ng dyan hininga. so yan, baba tayo dito. Ang ganda ng tubig, oh. Hindi ko masabi kung malinis o malinaw eh. Malinis siya. Kulay asul siya pero hindi siya yung crystal clear. Medyo siya, parang hindi ko alam kung malinis or malinaw eh. Pero maganda siya tingnan. Kulay parang nagbe-bergen asul. Dito tayo sa entrance. Mangga. Tapos yun yung signage campo. Dalawa po. Nagmahal, nasaktan, nagkampo. Guys, kinde. May entrance fee. Magkano yung entrance? 50 pesos. 50 pesos each. Tapos sa mga cottage, 100 pesos. Wala na akong 100 pesos. Ayun yung mga guys. Ayan, may overnight, may kubo, rent a tent, clamping. Yan mo ka. Nagmahal na saktan. Nag-camp-tour. Ang dami pa, oh. Gusto kita. Ayan, mag-rides. Tapos ko bahala, mablot ng bag. So ito yung pinaka-entrance nila, signage. Camp-tour. Nice. Ay, picture tayo dyan. Sige. Gusto ko tayo mag-rides. Tapos ko na bahala mablot ng bag.
Eh, ang ganda naman yung tubig ko. Hindi ko alam kung malinaw eh. Dito ka. Tapos may Turo mo pictorial yan. doon. Turo mo. Dito tayo magturo. Yung mga occupation. Tapos may nest din. Ito. Saan? Huwag puro trabaho, lumandita. Dito maraming mga signages, maraming mga quotes. Ngayon 2026 na, wala pa rin jowa. So para kahit pa paano, medyo masaya. Dahil sa mga puno-puno na nakadikit. Tapos meron dito, bamboo na nakahang. Tapos may upuan dun sa gitna. Marami nakikita, ano dyan eh. Nag-aesthetic na mag-post pang IG. Pati dito, maganda rin. Ayan o. Yung tubig, di ko alam kung malabo o malinaw eh. Upo muna tayo. Hmm. Upo muna tayo. Upo tayo dun. Magpupunas ng aking pawis. May pool din pala dun guys. Ayan o. Hindi ko maano yun. May pool din, may 4 feet, 6 feet. So kung gusto maligo, ayan, pwede dyan. Pang bata. Okay na okay. Yun o. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. So yun guys, okay na kami dito sa Camp 4. Diretso na kami accommodation, 48 minutes. Let's G, init. Oras natin, alas 2 na. Medyo sumakit na yung ulo ko. All goods naman guys. Maganda naman. Oo, parang Siargao. Tapos, pwede naman kayong magstay dyan ng matagal. Pero ang comment lang namin is medyo mainit. Malisangan, no? Kahit marami puno, malisangan. Wala masyadong hangin. So yun, paspasan lang natin to. 2:54 dating natin doon, alas 3. So along the way siguro hanap na kami ng lunch. Ayun. Pataas yung daan dito pero kaya ng ADB oh. O diba? Dito masusubukan. Tarik nyo oh. Eh, kaya. Kayang kaya. May mga dumudulas dito oh, yung makikita mo yung mga gulong, yung mga dumulas na, siguro yung mga van. So yun guys, sasalubungin natin yung ulan sa Alaminos. Palagay ko Alaminos yung ano na yan, yung ulap na yan. Sasalubungin talaga natin yung ulan. Ang dilim ng langit doon. Gutom na ako ah. Anong oras na? 2:26, 2:30. Parang nalipasan na ako ng gutom. Ulan nga doon oh. Ayun na, pumaon na, pumapatak na. Pero dun maliwanag oh. Yun talagang sasalubungin natin ulan. Ayun na, sinasalubong na natin ang ulan. Doon ang liwanag eh. Talagang sa direction natin yung ulan. Ay, nagkakapote na sila oh. Ito pa si kuya. Mukha ng kapote mo. Mamaya na tayo. Ayan na, umuulan na. Woo! Oy, lakas na. Thank you Pam again. Anong lugar to? Yes, waterproof tayo. Bani Pangasinan. Kaya? O, italikod mo yung bag. Sinalubong na ang ulan. Tumigil din yung ulan guys. After ng ilang minuto lang. Yung mga nagkakapote dun, madadat na nila dito, tuyo na. Ayun o, tuyo na. Jollibee na lang tayo.
So yan, Jollibee na lang kami guys, mag-lunch. Nabutan namin ng ulan, di na kami abot ng mga inasal. Ay, nakakain na rin sa wakas. So 4 minutes lang naman guys, tumila na rin yung ulan, sakto. So G na ulit tayo. Ay, thank you Jollibee. 3:36 na. Kaka-lunch lang eh. So sakto lang na bukas kami mag island hopping kasi yun nga, maulan. If ever di namin ma-enjoy kung ngayon kami nag island hopping, you know? So sakto lang yung binook namin or yung sinet up namin schedule kasi nakita rin namin sa maps na ulan. At yun, buti na lang nag camp tour tayo ngayon, camp tour. Kasi kung di tayo nag camp tour, wala tayong activity ngayong araw, sayang naman, di ba? So ito na yung accommodation namin, Red Doors, dito sa may taas ng 7-Eleven. Saan kaya tayo magpa-parking? Ay no, doon sa taas yung accomo natin. Ay, may accomo, may parking kaya tayo dyan. Pwede na kaya dito? Oo, possible dito na yung parking natin, no? Hindi lang. So yun, dito na lang sa baba ng 7-Eleven talaga yung parking kasi sa taas din yung accomo natin, so wala namang ibang parking. Good morning! Kinagpapasan na guys. Kagabi pagod na pagod kami, so nakatulog. Di na nga kami napag-dinner. At ngayon, punta na kami ng 100 Islands. So ito yung accommodation natin guys. Ayan, ano siya, may mezzanine tayo. May bed sa taas. Sa taas yung bed. Sa ilalim parang sala, no? Tapos nandiyan yung TV. Ito yung sink. Tapos yung CR natin. Ayan. Tapos nasa ilalim natin yung 7-Eleven guys. Nasa ilalim, no? So kung may kailangan tayong bilhin, bababa lang tayo. Tapos ito yung bintana sa harap. Ayan. O diba? Yan yung bintana sa harap. Nasa ilalim yung 7-Eleven. Tapos ayan yung motor natin. Nakapark siya dyan, no? Diba? Ganda tignan. Kitang-kita natin. All goods, diba? So ayun. Time check. 8:30 na, so approximately 9 nandun namin sa 100 Islands. 5 minutes ano lang siya, drive papunta doon. So magmamotor pa rin tayo, so iwanan na lang natin motor doon. Pero yung mga bag natin, hindi na natin dadalhin. So tara, let's G. So yun guys, 8 minutes drive. Ayun yung ano natin, accommodation. Tara, let's G. Malapit lang. Hi. Diretso lang. Malapit-lapit lang naman siya, no? So, buti na lang malapit yung accommodation natin sa 100 Islands. Malapit na yata tayo. Parang yun na yun, no? Parang laki ng gate nila. Ay, liliko pala dito. Tourist parking area. Left, ay right. Tapos, ayan, turn left. Ayan, dito yata. Saan tayo? Park muna. Dito. Saan? Dito. Okay, may parking naman pala dito guys. Free parking nalagay. Ayun guys, nandito na tayo sa parking. Ito yung parking talaga ng mga mga tourist. Yun, sakto dito tayo. Laki kasi ng kakainin na itong parking eh. So sakto sa Kano po ganyan? Guys, pagka park natin, nakabili na agad tayo ng hat, ng shades. Ayan, ganda. Tapos yung cellphone na pang tubig. So yun, pagkalapag natin. Nasa bulsa sa akin. Ayan. So pagkalapag nyo, marami nang mag-aalok. Tapos diretso tayo dun sa, ang tawag dun? Office. Sa tourism office. Bayad lang tayo. So may mga pack lunch din sila dun na pwede nang dalhin dun sa 100 Islands. Yung motor natin, iwan natin dito. Lock na lang natin. May mga lock naman tayo dito sa side box. So yun, all goods naman yung mga gamit natin dun. Tapos yung helmet, iwan na lang natin dun sa office. Ayan guys, nandito tayo sa tourism building. Tapos ito yung mga step.
registration, assessment, boat assignment. So, nagkaroon na tayo ng bangka tapos sa food. Doon na lang tayo. So yun, si OBR na yung pumasok sa loob. Bali yung ginawa niya sa loob, nagbayad ng registration, bangka, saka garbage bag. So ito yung garbage bag. Refundable yung garbage bag. Tapos, ayun yung mga receipt namin sa loob. Ngayon, punta kami sa... Yung frame stop. Ayun yung mga Para frame stop. refund yung basura, yung garbage fee. Marerefund. Oo, Kapag, refundable. okay, pag binali. So ito parang pakita na nga sa atin sa Okay, ito yung sa boat. Ito ng bonsai nila dito. Parang miniature ng 100 Islands. Sige lang. Ayos. Tapos, ayun guys. Ang dami nilang building dito. I-ano nyo na lang. Tignan nyo na lang. Doon yung guardhouse. Yung helmet. Tapos dito yung tourism building. Ayan, tourism building. Tapos, doon may arko ng 100 Islands. Pero yan, dito lang naman kayo pupunta sa pinaka-tourism office para malaman nyo lahat ng proseso. Kaya tayo, okay, goods na tayo. Tapos dito na tayo sa dispatching board kasi nakapagbayad na tayo. Okay, stop. Okay, marerefund pa no? Yung may salamin doon. Okay po doon. Okay, sige po. Napusina na ito. Tapos sa island kasi, isa sa mga water activities doon sa island, dito natin Kompleto na po yun, no? Kayo yung bankero namin, kuya. Ayun. Ay, si kuya yung bankero natin, guys. So, yun yung signage ng guys. So, 100 Islands. Alamina City, Pangasinan. Maraming pipicture dyan. Buti na lang bumili tayo ng hat, guys. Kasi, medyo mainit. Wala tayong para kahit pa paano yung ulo natin natatakpan. Ayan na yung dapat. Ganda ng facility nila dito, paikot to. Kompleto sa facility, malinis. So ito yung magiging bangka natin guys. Kaya na ka. So pag dalawahan lang, maliit, swak na yan. Pag maramihan, yun malaki. So ini tayo guys. Ayan guys, kumangga na yung bangka. Iwan na natin yung isla. Pagkakas pa lang yung isla. Kita na natin yung mga isla. Ito na yung isang isla guys. So malapit na. So puro isla na dito na papaliputan na tayo. Tapos statue doon. Balikan na lang namin kayo kuya. Sige sir, tawain na lang ako sa kita sir. Ay, sige. Nahulog. Ayun. Ayun. Ako sa kita sir, ma'am. Okay, sige po. Thank you kuya. So yun guys, nakababa na tayo. Mamaya punta tayo dun sa maliit na isla. Pero dito muna tayo sa Pilgrimage Island. Jesus the Savior. So maraming mga statue dito. Tapos ang ganda dun Ganda dun guys, puntahan natin yan. So may mga connecting bridge naman sila. Ay mapupuntahan naman natin. Tapos nandito tayo sa floating nila. Tawag dito, floating bridge. Dito guys, mukhang mababaw lang Tapos may mga isda, liliit ng isda. Pakita ko sa inyo, ayan Liliit ng isda. Dami. Tapos nakaano siya ng lambat dito, nakaharang. So, para di siguro makapasok ng mga malalaking isda, Ayun dito, kahoy na yung apakan natin, medyo matibay-tibay na. So dito walang access dito, doon tayo dadaan guys. Ganda Dito tayo sa Our Lady of Assumption guys. Si Mama Mary. Picture lang kami. Ganda. Ngayon guys, punta tayo dito sa 100 Island Bonsai Garden. So dito pa lang makikita na natin yung mga bonsai nila Ayos bonsai. So parang isla siya ng mga bonsai guys. Ganda. So cute ng mga halaman, liliit. Bonsai nga siguro yan lahat Ayos. Tapos ang dami nagsisida tingnan turista Welcome to Bonsai Garden. Tayo. Tingnan natin yung mga bonsai. Ang gaganda ng Ang ganda. Ayun puro bonsai na. parang dyan magandang Ayos Puro bonsai lahat.
galing, tas malinis. Ay, may mga koi guys, oh. Oh, koi fish. Ganda. Oh, di ba? Parang tilapia na kulay orange. Do not step on the grass lang. Kasi syempre para hindi masira. Ganda, oh. Sa taas may mga statue. Tapos doon punta natin yung mamaya guys, yung building na yan. Okay yung hat namin guys, buti na lang bumili kami ng hat kasi mainit. Tapos ito pala chapel siya guys, chapel. Tapos yun yung bonsai island. Diba, ang ganda, lawak na bonsayan, no? Ganda, parang malaking bonsai pero isla siya. Ayos. Tapos ikot tayo dito. Tingnan natin chapel. Ang ganda ng chapel, oh. May mga glass siya na naka-side tagilid. Ewan lang natin kung pwede pumasok kayo yung pintuan. Ikot tayo. Tapos dito, mga isla-isla ulit. Kaya guys, nandito na tayo sa papunta sa pilgrimage. Mamaya draw tayo dun sa may taas ng church kasi may helipad dun. Ay, may mga nag-ano dun, oh. May mga tao dun, banana boat. Tapos dito may steps paakyat. Punta doon sa pilgrimage. Ganda. Kahit saan ang gulong, ganda. So, doon yung bonsai dito, mga puno-puno. Pero parang bonsai din yung puno dito, no? Ah, yun sa kay Papa Jesus. Mga balete. Kitang-kita yung kapilya doon, no? Andito tayo sa taas ng ano. Ito yung isla, guys. Ayan, dyan sila bumababa. Kita natin sila dito, oh. Ang daming pupunta. Tapos yung mga bangkang na-upload dyan, hinihintay nila yung mga pasahero nila. Kasi bawal sila dyan gumilid sa ano eh. Dyan sa may ano dyan, floater. Try natin puntahan dun guys. Tapos palipad tayo doon. Tapos dito may ano pa pala dito. May structure pa dyan. Check natin lahat. Tapos yung iba sa drone na lang natin kuhanan. So yun dito guys, retreat house lang siya. Hindi, palipad na lang tayo ng drone dun sa may helipad. Tara. Sa may? Helipad dun, sa may taas ng church. Akit tayo dito guys sa chapel. Sa taas niya may helipad. Tapos dito may CR. Ah, dito. So pasok tayo dito guys. Kanina hindi kami pumasok eh. O, pwede naman mag-picture basta walang flash. Ayan yung mga dito guys. Yung mga lugar. So isa-isay natin. Ito yung St. Joseph Cathedral Parish. Tapos ito yung Pilgrimage Island. Nandito tayo ngayon. Ang ganda. Yun yung kabilang isla. Tapos ito yung ano guys, 100 Islands. Ayan o, pakita ko sa inyo. Ayan yung mga isla. So tayo, nandun tayo guys, dun sa Pilgrimage Island. Tapos pwede tayo makalipat doon sa Sandal. Ayan o. Ayos, ang dami guys. Ayan yung buong 100 Islands. So yan, nandito tayo sa Pilgrimage. Ayan siya o. Pilgrimage, ang ganda. Quezon Island. Itong Quezon Island, palagay ko yung nandun sa kabila. Yung kabilang isla. Marcos Island, ito. 100 Island Festival. Tapos ito yung may helipad sila. Nandito tayo guys. So. Ito yung kabilang isla. May helipad din pala sila. Ayan yung mga ano, isla. Mayor Island, Clive Island, Lopez, Quezon. Saan kaya yung Quezon? Ha? Saan kaya yung Quezon Island? Parang maganda dun. Tapos yun yung mga mayor ng mga city of mga naging mayor. Kanina nandito tayo sa labas guys. Meron palang pasukan dito sa loob. Ang ganda oh. Ayan sa likod meron din mga ano, mga gawang ano, kawayan o kahoy. Ayos oh. Tapos ito yung mga ano nila guys. Yung mga trophy. Oh, ang dami na lang trophy oh. Sport Fest. 9 Sport Fest. Ganda. Ang dami na lang trophy oh. Tayo sa taas guys. Dito sa may taas ng museum. Museum pala, hindi siya simbahan, no? Ah, meron din dito. Meron din dito. Ah, parang coffee shop. Ayos, may coffee shop pala dito, guys. So. Tapos dun yung taas. May init lang. Hey! Minsan nagawa ang may likha. Pitong limang pulo ang ginawa. Ah, so hindi pa pala dito yung helipad sa kabila yun, guys. Try natin umakyat.
Hili yung akyatan, ha? Oo, dito. May silong naman dito, oh. Kaso ang init. Nandito tayo sa tuktok, guys. Ayun, medyo mahangin dito, dya. Ayun, ganda ng view, oh. Kita lahat. Ayos. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Hindi na tayo, guys, napag-drone tayo. Ganda ng kuha natin. Napalayo natin. So yung mga hindi So natin, beautiful! yung mga hindi natin na akyat, din-drone ko na lang kasi maubos na energy natin kapag inakyat natin lahat. Kasi yun, pwede akyatin yun. Tapos yung pilgrimage dun, ang daming steps. Ilang steps kasi yun, may sinabi si Kuya eh. 1,000. Nasa 1,000 steps siya. So pagod na tayo kapag naano tayo dun, makyat. Medyo umambot na pero sumisilip yung araw, umaaraw. Maganda rin dun eh, pero okay na yun. Yung drone shot natin dito sa Bonsai Garden. Yung mga dito, ice cream muna tayo, guys. Ay, nakababa na tayo. Hanapin na lang natin si Kuya. 40 tapos. Magkano yan? Magkano po dito? Mag-plug natin si Kuya. Pagbaba niya dito, pwede kayong ice cream muna. Kay Kuya. Kuya, bayad naman, no? Kuya. Thank you. Mag-hi ka sa vlog. Kuya, hi ka sa vlog. Ay, okay. Welcome to my vlog. Yes. Punta na kayo dito sa Red Island. Masarap ang ice cream ko dito. Yes. Ano pangalan mo, Kuya? Roel Paming Vlog. Ice cream yummy. Ice cream namin. Ayun, guys, tana natin yung bangka natin. Lakad lang tayo. Hindi na tayo punta doon sa kabila. Nakita naman natin sa drone yung itsura. Ayun, guys, nakasakay na ulit tayo sa bangka. Time check 11:50. So yun, diretso na tayo doon sa Clubby Island. Nandun na yung pagkain natin. So hindi daw makaano si Kuya. Hindi niya magpa-reserve. Pero mabilis lang naman siguro yun. Yung tubig dito, ang ganda oh. Medyo asul. Pero hindi siya crystal clear. Tapos kanina nakita tayo ng mga jellyfish tsaka iba't ibang isla. All good sa experience. So punta na tayo doon sa kabilang isla. Nandun tayo kanina dyan. Okay, hindi na tayo. Ayun guys, meron doon Scout Island. Ganda rin siya.
isla may mga pangalan naman. So dito sa fake yung kainan. Tapos pwede rin pala maligo dito. Ayun. Ayos. Ganda ng buhangin. Puti. Guys, nakababa na tayo dito sa Wave Island. Under the island, Alaminos City. So dito yung kainan natin. Tama natin si Kuya. Ano niya yung in-order natin. Kasi yan, pwede maligo dito. White sand siya. Yun, parang malaburaka yung sand niya. White. So ito yung 2 to 5 pack. May rice na yan. Tapos may sauce. So yun guys, umorder na tayo dito. So may bayad din yung mesa, nasa 300. Yung food natin 1.5. So kita ka naman dyan. Ikot ko na lang. Kamusta yung experience so far? Nag-enjoy naman ako dun sa kabila kasi sobrang ganda ng view. Tsaka parang kita mo yung buong Isla, no? yung buong view ng 100. Oo. Dami isla. Dami, no? Pero ito, excited ako sa mga activities. activities na. Time check. Mga snorkeling, may kasama snorkel. Time check 12:04 na. So sakto lang yung lunch natin. So bubusog naman siguro tayo dito. Yes. Mga seafood, no? Saktong-sakto nasa dagat. Seafood. Isla. Okay sige po. Ayun. Meron po ba kayo? Opo, meron po. Thank you po. May gloves po kami. Sige po. Ayun guys, kain tayo. So ayan na, naka-ready na yung bilao. May shrimp tayo. May pork. May mga squid, longganisa, saging, okra. Ayun. Thank you po. Kompleto naman sila, mag-gloves na lang tayo guys. Tapos yun, kain na tayo. Nasaan si Kuya? Wala, may isda dito, tapos sausawan kompleto. Ayun, ang laki na. Sulit na siya para sa sa binayad natin kasi rin naman. Lipat isla. Diba? Let's eat. Island life. Yes. Kain tayo guys. So yung sausawan Tikman nila. natin yung longganisa naman. Sausawan nila may sila alimangmang sa Kapampangan. Alimangmang. Kamatis, okra, kompleto guys. Alibaba. Alibaba, chichirya yun. Alimangmang. Hindi. Alibebe. Alibaba. May okra. Kamatis. Tapos ito yung special yung ganisa guys. Tikman natin. Pati yung alubaybay masarap. Anong oras na? 1:25. Time check 1:25. Balik na kami sa bangka. Pina-take out namin yung kinain namin kasi di namin naubos. So yun, sombrero ulit kami. Tapos nag-sunscreen ng konti. Balikan na natin si Kuya. Kasi mag-ano na tayo, island hopping papunta doon sa kabilang isla. Magki-cliff dive tayo guys. Init. Ayun guys, alis na ulit kami. Punta na kami sa ibang isla. Ayun, may mga sabay tayong umalis. Ayun, may mga nakastay pa. Yung ba kumakain. Ayan na doon guys. So yung lumulutang. Helmet diving. Okay. Kaya po dahil maglalakad ka sa ilahan ng tubig. Okay. Dahil po makikita yung pinakamalayan dyan, clams na parang mga isla. Kung pumunta sa Pilituin lang, siguro makain sa isla. Ano dyan? Saan tayo? Ayaw po mag-helmet. Saan tayo niyan? Ito po dahil sa may Marcos Island po. Okay, doon na tayo niyan. Yan po yung effective diving. Okay, yan. Dito lang po kami dito yung mga equipments na kaya... Kami Snorkeling. Kaya dyan ma'am, pwede po dyan ma'am. Pwede na doon.
sa atin daw. Doon may ano doon. Mamaya. Okay ha. Sige. Sige ako yan. So yung mga pinapuntahan dito guys, Marcos tsaka Quezon Island. So ngayon, punta tayo ng Marcos. Nandun yung cliff diving tsaka yung snorkeling. Tapos doon nilagpasan na natin yung helmet diving doon sa may bangkado. So nasa atin naman kung saan tayo gusto pumunta. Doon sa baba, pwedeng umakyat doon akyat. So nandun yung cave guys. So nandito na tayo by the way sa Marcos Island. So dito marami activities, tsaka ang dami na rin mga tao. Ayan, ang dami. So kada isla may iba't ibang activities. Ang ganda. Ayun yung cave, punta tayo doon. Tapos yung best namin kuya. Yan na po yun, sir. Ito na po. Okay, so ito na yung gagamitin natin na best guys. Ito na yung Marcos Island. So yan guys, dito na tayo sa Marcos Islands. 100 Islands. So doon yung cave. Puntaan natin cave. Doon din tayo mag-snorkeling. May pin-provide sa atin. Tapos yung best natin, ito na yung gagamitin natin. Oh, look. Ayos oh, ganda. May mga tindahan rin. Tapos may mga cottage sa taas. Cliff jumping doon din guys. Check natin kung okay mag-cliff diving. Kasi sabi ni kuya mababaw daw. Ganda oh. Ayos. Nice. Ito yung signage guys, cliff jumping. No life vest, no cliff jumping. So kailangan talaga may ano tayo, life vest. Ganda ng view dito sa taas. Oh. Ayun si kuya nandun. Yung banggero natin. Get lang tayo. Check natin kung okay mag cliff diving. Ganda ng akyatan nila oh. So yan guys, nandito pala yung cave. Ayos, ganda oh. Ayun, may hagdan naman pala from May hagdan. So pwede na, Pababa. pwede naman pala kitang Okay. So yan guys, baba tayo. So yun guys, pinaiwan ko muna kay Kuya Bangkero yung ba naming gamit. Kasi di siya pwedeng ilubog pag tumalong kami. Nandun yung Kuya Bangkero natin. Eh. Sarap ng tulog niya. Ayan, may goggles tayo. Suit ba natin pag tumalon? Tara, habang naglalakad. So life vest na lang yung ano namin. Goggles. Tapos wala namin tsinelas. Pati tsinelas pinaiwan namin. Try namin tumalon guys. Ulang beses ko lang titatalon ni Weber. Sana kaya. Madaming paniki. Ayun guys, may dalawang stages. Meron dito, tapos meron dito. Mas mababa yung dito. Dito medyo mataas. So ayan, may pila. Tapos, ayun, di naman sobrang lalim yung tatalunan. Kaya naman. Tapos sa taas may mga paniki. Dami paniki guys. Oh. Ang dami, nakasabit sila. Pero mukhang di naman nananakit. Ayun noon, lapit lang. Aliliit. Ang daming nakapila oh. Ayos, ang ganda ng kulay ng tubig. Medyo blue. Yeah, kaya. Get that. Go, Wawa! Go! Wag mo na Time! 1, 2, ready, go! Woo! Hala! Ma-review mo. Go, Ate! Go! Kaya mo yan! Ay si Kuya guys, kasama namin yung Bangkero. May ano kami, may guide kami. So nakasot yung snorkel. Tapos nakatalo na rin kami. Doon kami sa mataas. Mas okay ba magchinelas? Sabi ko, halino ko sa ilalim video. Ay, sa ilalim kita videohan. Sorry. 1, 2, ready. Hindi lang. Game. So yun, okay na tayo dito sa Marcos Island.
punta na tayo sa, Quezon. So, nag-enjoy naman tayo, nakapag-cliff dive tayo kahit takot, tas nakapag-snorkeling. All good experience naman. Enjoy tayo. Anong oras na? Alas 3 na, no? So, nandito na tayo sa Quezon Island. Kakababa lang natin yung bangka. 3:30 na siguro. Meron dito mga banana boat. UFO. So, nasa 1.8 to kahit dalawa lang kayo. Same lang din babayaran. Medyo pricey pero pag marami kayo, mas mura. Ilang kaya kasi dyan? 2, 4. Mga 12 kasi siguro dyan. Ayun. So, yun yung signage ni guys. Quezon Island. Alaminos City. Meron din pala nagsisipline dito guys. Ayun, may zipline. I'm from doon sa kabilang isla. Pupunta dito. Yun guys, umakyat tayo dito. Tsaka tumambay na rin. Sa second floor. Itong may tindahan sa ilalim. So, may tindahan rin naman dito sa kabila. So, dito yung yung may mga nagsisipline. Sila banda doon. Hihinto. Tapos nagmumula sila doon. Saan ba yun? Yun doon sila nagmumula yung mga nagsisipline. May tulay dyan. Tambay lang kami dito habang kumakain ng chicharon tsaka avocado juice. Sarap yung mga hindi. So, ubusin lang namin oras namin. Tapos mamaya uwi na. Yung bangkero namin nandun. Naghihintay. Ayun, sulitin lang namin siyempre. Sayang din yung bayad sa bangka. So, namin parang private na private bangka siya. Tapos dito tanaw din natin maraming isla yun. Ang daming isla. Hindi namin mabilang Hindi ko alam kung 100 Ang dami mga isla. Yung ibang isla mga lang sila, mga parang kukul na maliit. Pero wala silang buhangin. Kaya parang nakalutang sila. Tapos sa mga tao, hindi naman masyadong crowded, sakto lang. Sakto lang yung mga tao. Pero pag umaga yata marami. Tapos nandito rin yung donut. Donut na hinihila, tsaka yung banana. Ngayon wala pang nakasalang. Pero pag napuno yan, sasalang din yan. Check na lang natin. Sa mga nagsisipline, tuloy sila wala bilang. Tapos dito sila huminto. Yan. Ayun pala guys, may nakasalang na donut. May nakasalang. Patapos na sila. Meron pala sila umiikot siya. Ang lakot din pala nung iniikotan ng donut na yun. Actually marami dyan. Ayan natin yung sura yun. Tapos napaikot kayo dyan. Ayun yung mga nagsisipline. Tuloy sila. Ayun. Tapos dito sila dadaan. Papunta dito. Ayan, dito sila magtatapos. Dami na nakasala ngayon. Nagsisipline dito. Dito sila magtatapos. Alas din, mahaba rin siya. Siguro nasa halos na rin. Kulang 1 kilometro. Ngayon guys, may nakasalang na sa banana boat to. Ang dami nila. Tapos yun yung donut to. Ang layo di pala nang iniikot na. So yun guys, pinuntahan natin itong bridge. Nakita ko lang sa drone, may tulay pala dito sa likod ng isla. So ito siya. Kung di ko nakita sa drone, di ko malalaman may tulay dito So ayan yung tulay guys, na globe out yung Osmo ko. Kaya kung di ko nakita sa drone, di ko malalaman may hanging bridge dito. Ayan. Ganda rin ng bridge. Ayan, ano lang yun namin. Lakarin lang namin, paspasan lang namin. Bago kami bumalik sa bangka. Kasi baka ito na yung last namin na pupuntahan na isla. Kasi parang wala nang ibang magandang isla Ay, so yun yung hanging bridge guys. Ano lang, kahoy lang siya nagawa sa kahoy. Tapos 10 times, 10 persons at the time lang. Kasi baka hindi kayanin. Kasi
Ang luwag ng space ng ano, ng gap ng suporta niya. Baka nga kung marami kayo dito, baka maputol. Pero huwag naman sana. So yun, ang ganda ng view. Ganda. Lipat din. Lipat lang ako ah. Tignan lang natin dito sa kabila guys kung ano meron. Ayun, nandito na tayo sa dulo. Check lang natin. Baka may maganda muna dito view. Ay. Ayun. Yung mga nila dito parang pretzel oh. Yung mga bakod. Gawa sa semento yan guys. So yun, dyan tayo galing. Diretso lang natin. Tignan lang natin. Baka meron dito. Parang may viewing deck eh. Ito may ano. May kubo dito. Ah okay, dito lang siya guys. Viewing deck lang siya dito. Ah may zipline. Zipline ba to? Tignan ko nga. May kadugtong. Ah zipline siya guys. Alay na zipline. So zipline siguro to. Oh zipline yan. Ang layo niya pero di ko sure kung nag-ooperate pa. Kasi wala nang mga tao dito. Pero hanggang doon siya sa kabilang isla, mas malayo siya. Compared doon sa isang zipline. Triple or hindi, malayo. Halos 1 kilometro. Ayun, napapunta siya doon sa, hindi ko mabasa Lopez Island. Layo niya. Halos 1 kilometro siguro to. Or 600, mga ganun. Layo. Ito lang yung meron dito guys. So yun, balik na tayo, tumatawag na yung kasama natin. Ayun o, Lopez Island. Balik na tayo guys. Hey! Nandito tayo sa kalagitnaan ng tulay. Nangangatog ang aking balikin. Ang ganda dito. Napatigil ako kasi nag-video. Ganda ng scenery. Ayun yung kasama ko, tawag sa akin. Kala niya mahuhulog ako. Hindi niya alam, mahuhulog pa lang. Ayan guys, so na tayo dito sa Quezon Island. Leaving na. Tapos may mga paparating pa. May mga ano pa. Alayo pala na nararating ng donut na yun, no? Ayun guys, nakalapag na tayo sa Maynila. Hindi, joke lang. Ayun guys, nirapan natin yung cream stub natin. Guys, nakalapag na kami. Nirapan namin yung cream stub na 200. So yun, di naman namin nagamit yung basura. Tapos, niwilit natin nung tawag dito? Tina-take out natin nung natira kanina. Isang patay. Bigay mo din ang part. So ayan guys, G na tayo. Time check 6:20 na. Yung araw wala na. Ay nasa baba na. Nasa ilalim na yung sunset. Ayun, dito tayo exit. May dumating dito guys, Manix bus. Mga vlogger, ayun ang mga pinagkakaguluhan ng mga bata. Tapos meron isang bus dito. Ito Manix bus, ito Quadros. Ayun, ito Quadros. Nandyan si Fiang. Ewan ko sinong pinagkakaguluhan. Parang may artista or something, ewan ko. Diretso na tayo sa dorm guys. Sa dorm, apartment.
Sa transient house, I mean. Gina, uwi na tayo. So, yung natira naming pagkain, galing dun sa isla, yun na lang yung natin dinner. Okay, goods na yan, palagay ko. Medyo marami-rami pa naman yun, so para hindi na kami bumili. Okay na yun kasi 1.5 din ha. Medyo mahal din, tsaka marami na siyang ulam eh. Let's G. So 6 minutes lang yung layo ng transient natin dito sa 100 Island. So far nag-enjoy ka dyan. Nag-enjoy kami guys. Napakasayang experience, napag-snorkeling, nakatalon sa cliff. First time ko nag-cliff diving guys. Sobrang satisfying. Ayun guys, yung uwi namin bukas pa. So check namin kung may share pa kaming experience. Pero yun, bahala na. Sulitin na lang namin kasi sayang naman yung araw bukas. Hanggang bukas pa yung akomo namin. So pares naman kaming walang pasok ng umaga. Time check guys, 11:26 na. Ang dami ng estudyante dito. So nasa taas yung accommodation natin. Bumaba na tayo dahil yung check-out natin alas 12. So hanap lang kami ng bulaluhan bago kami umuwi. So may nakita daw si OBR kahapon. Doon papunta kami ng 100 Island. So yun na lang yung puntahan natin. Medyo hindi lang siya along the way natin pa uwi. Pero sadyain na natin kasi baka wala na tayong mahanap na ibang bulaluhan. Labasan natin ng mga estudyante ngayon, no? Ang init ng biyahe natin. Alas 12:30 yung alis natin. Bye-bye Red Doors. So kung gusto mag-inquire dyan guys, ilalagay ko na lang yung link sa description. Or pwede nyo na lang i-search Red Doors at Alaminos, Pangasinan. Napakaganda ng accommodation nila at napakabait ng mga hotelier doon. Di na tayo magmamaps, ang init. Ito pala yung eskwela. Kaya pala ang daming tambay sa 7-Eleven. Ay, buti na lang safe yung motor natin doon. So kahit na sa harap lang ng 7-Eleven natin siya pinark, okay lang naman kasi isa lang yung may-ari doon. So wala namang kaso sa kanila kung doon tayo magpa-park. Yun lang talaga yung designated nila na parking station. Traffic dito. Ang traffic. Dahil labasan ng mga estudyante. So yan, pumasok na kami. Dito pala siya sa may harap ng isla, sa mga office. Ayan dyan tayo galing kahapon, no? So dito daw banda nakita. Hindi mainit na pero ang daming nakapark eh. Look up Seafood Grill and Restaurant. Pero walang bulalo. Ay, meron. Sige pa. Ito ba yun? Sarado siya, no? Dito na lang. Dito sa nakita ko. May bulalo naman sila eh. Ang hindi ko lang alam kung may parking sila. O dito na tayo magpa-parking sa loob. Pwede naman, no? Sa gilid na lang. May tao ba? Dito na lang, no? O sige, dito na lang para malapit. Takpan ko na lang siguro. Kaso nung ano yung pantatakip ko. So dito muna kami guys sa Lookup Seafood Station. Mag-review na rin tayo dyan sa loob guys dahil mainit. I-review natin yung 100 Islands. Kahapon lang galing tayo dito. Ayun guys, nasa loob na tayo na resto. And dito sa Bulaluhan, umorder muna kami. Umorder muna kami ng bulalo. So, saktong-sakto naka-aircon. So, ang init ng biyahe natin, alauna. So, sige, rate mo na yung 100 Islands. Obvious naman na nag-enjoy ako kasi umitim ako. Solid yung sunburn ko dito sa dibdib hanggang likod, hanggang leeg, hanggang mukha. Solid yung sunburn ko. Naging na ako, toasted brown. Pero yun, overall, ang experience ko sa sa 100 Islands. First is yung sa registration pa lang, yung process pa lang dito. Sobrang organized na. Nagustuhan ko talaga yon. Yung kung paano kanila kung paano nila i-assist yung mga turista dito. Tapos, yung mode of payment. Tapos, makikita mo na ang organized kasi
even yung garbage, meron silang meron kang babayaran na 200, then may bibigay sila sa yung garbage bag na lahat ng basura mo dapat doon mo lang ilalagay. Kaya kung ikutin mo talaga most of the island dito sa sa 100 Islands, wala talagang basura kasi yun nga yung parang pinaka-protocol nila, parang gano'n. So, siguro yun sa process ng tourism nila dito, ng tourism office nila dito is yun yung isa sa nagustuhan ko. Sa activities naman, hindi namin tinry lahat ng activities. Ang tinry lang namin is snorkeling, cliff diving. No, pero nag-enjoy ako especially din sa cliff diving. First time din ni Wowo 'yon. So i-rate ko siya ng 9/10 kasi ang saya din nung cliff diving. Tapos dun sa baba din kasi ang saya nung mga taong na-encounter namin. Like nag-cheer kasi sila. So masaya yung experience namin. And also sa island hopping, grabe sobrang ganda ng ng 100 Islands. So hindi lang ako nag-enjoy sa snorkeling, sa cliff diving. Also, nag-enjoy din ako sa swimming at the same time sa island hopping. So, siguro yung overall experience ko sa 100 Islands, masasabi kong 9/10. Wala namang masyadong dapat i-improve. But, of course, kumbaga ba, syempre, kung babalik ulit ako dito, parang expect pa ako ng more to parang more to visit pa sa island. That's why syempre there's no such thing as perfect, pero sobrang ganda ng 100 Islands. So it's a 9/10 for me. So, yung rate ko naman sa 100 Island is 8.5/10. Yun na yung overall experience ko or namin ni OBR sa pagpunta rito, sa biyahe. Smooth naman from Pampanga. Tapos sa accommodation, smooth lang din. Maraming accommodation dito. Tapos sa mismong place, sa view, 10 out of 10 yung view, napakaganda. First time ko lang nakita yung 100 Islands. Tapos sa activities, yun, first time ko na-cliff dive. So 10/10 yung activities. Pero overall experience, siguro, hindi ko siya pe-perfectin. Palagay ko may mas better pa siya na pwede mag-improvement. So, yun. 8.5/10. So, sana makahanap pa kami ng ibang mga lugar na kasing ganda nito. So, yun lang. Guys, lumating yung bulalo. May bone marrow. Dito tong bulalo guys. May bone marrow kayo no. Then guys, all goods na tayo. All goods naman ni OBR. Uwi na tayo. Salamat sa pagsama sa adventure namin dito sa 100 Islands. So 3 hours 43 minutes ang biyahe natin. At yun, di ko na kayo sasama kasi baka malobat na yung mga gears natin. Hanggang sa muling ride natin guys, maulit namin kayo sa mga susunod namin na biyahe. The more you click, the more you know. 100 Islands dito sa Alaminos, Pangasinan. Bye bye ka. Bye bye. Bye bye.